Okay, Mike, sasalubungin natin pag nakita natin dito. Nakaantabi na rin, Mike, dito yung kaibigan niyang member din natin ng Manila Police District. At posible daw siyang lumapit dito sa bus kapag binigyan siya ng go signal. Nagbibigay siya ng impormasyon sa atin kanina na, sabi niya, may capable din naman daw itong kanyang kaibigang polis para gawin kung ano man yung kakailangan niyang gawin. Pero hindi na niya dinitali ito. At nakaready na nga siya at kung pwede siyang lumapit daw kung kinakailangan pa yung servisyo niya para makausap. Kung sakaling pwede itong kausapin, itong hostage taker na nasa loob ng Rafi, yung mga pulis doon sa may dalawang mobile patrol car na pumorma malapit doon sa bus ay nag-aalisan doon. Iniiwan na nila yung sasakyan. At yung isa doon sa dalawang patrol car, umaatras ng papalayot. Nakikita ko, may mga panyo silang nakatakip sa mga buka nila, no? Okay, dito kasi sa ating lugar, medyo naamoy na rin natin yung... Putok, rapido. Rafi, arma na ito. Ang daming putok. Automatic fire. Automatic fire. Kita natin na galing sa loob yung putok. Hindi natin alam kung sino natin, pero apparently ay dito sa direction na to, Mike. Kaya kung sinagin natin sa holding dyan ay pwede ko ba? Dahil ito yung direction, Mike, itong putok. Automatic fire. Dito sa mga mobile patrol car na naka-impil dito sa ating gilid at dyan sa inyong pwesto, Mike. Ito yung line of fire. At kaya't pwede siguro kailangan lahat bumaba dahil signal fire na itong pinakawalan. Kitang-kita, Mike, siguro kung nakuha yung ating video, ay galing ito sa loob nitong bus. At kanina, Mike, sinasabi ko ay naamoy na rin kasi natin yung tear gas na galing sa loob. Kung kaya't itong mga pulis na nasa may tagiliran kanina ay nagtatakita ng kanilang mga ilong dahil yung alingasa o yung masakit na napakiramdam sa ilong ay nararamdaman ng kahit konti dito sa ating lugar. I assume doon sa kanilang lugar ay mas matindi. Sila ng ilong. Yun din kanina yung narinig nating problema. Kung kahit hindi kagad nakapasok, itong ilang membro ng SWAT sa likurang bahagi nitong bus kung saan nabuksan na yung emergency exit. Kasi yung karamihan sa kanila ay walang dalang gas mask. Pagamat na nasisilip nila yung looban, hindi nila ito mapasok dahil nag-aalangan sila dahil nga dito sa may tear gas na ipinasok nila sa loob. At bigla lang nagkaroon ng putukan kanina. So, Rafi. Nga lamang, meron ng sunod-sunod ulit sa automatic gunfire, Mike. So, Rafi, tama bang sabihin na buhay pa yung hostage taker sa loob ng bus? Well, yun ang pwede nating assume, Mel, dahil galing sa loob, kita-kita natin. Dahil kanina na parang may lal na... May tinamaan dito. May tinamaan dito sa may lugar namin. May kasaliwag na gusto na umaatras yung mga pulis na nasa may tagiliran dito ng bus, umaatras at nagtatakip ng ilaw. Hindi kasi na binaamoy sila medyo mabaho. Ito, medyo naamoy na natin ngayon dito, Mel. Biglang nagpaputok mula doon sa loob. So, in-assume natin automatic gunfire pa ito. Maalala naman natin na merong bit-bit na yung 16 rifle itong hostage taker, Mike. Mike, come in, Mike. Mike, Mel, may tinamaan daw dito na civilian. Aha. Dito lang to sa malapit sa amin, Mel. Sa tagiliran ko lang. Sa tabi ko lang, Mel. Aha. Tinakbo ng mga tao eh. Aha. Papapala. Baka lumipat ka, Mike. Lumipat ka. Ano yun, Mel? Maghanap ka ng ibang pupuntahan mo. Kung kaya Wala, pa. open kami. Kaya nga, open kayo dyan. Masyado kayong open, Kaya Mike. yung tear gas. Oo. Yung tear gas, sandali, kukubli kami dito sa may parang flower box. Hindi lang aabot yung mikropono ko. Dahil yung tinamaan dito daw, ilang talampakan lang ang layo sa amin eh. Sa mga tuwid, umaabot hanggang dito yung bala. Go ahead, Rafi. Mel, yun yung sinasabi natin kanina. Mel, Mike, medyo yung direction niya, yung line of fire. Hindi natin alam, Mike, kung tinarget niya. Pero mukhang ito yung dalawang patrol car na umaatras. Ito yung pinatutukan niya. At kung dito sa aking vantage point ay direct line of fire, yung pwesto ng mga media dyan sa may tagiliran itong grandstand. Kung kaya't hindi natin alam kung ano yung susunod niya kasi lahat, kitang-kita niya lahat, Mike at Mel, itong buong lugar, bagamat medyo basag-basag na yung salamin. So medyo limited pa yung kanyang magiging vision. Pero kita pa rin niya ang lahat ng movement dito sa labas. At kanina nga, indikasyon natin na malamang buhay pa nga talaga itong sa loob na hostage taker dahil hinirahan niya lang makalapit muna yung mga polis tsaka siya nagpaputok kanina. Emil, Mike at Mel. kitang-kita ko yung kislap nung armas dito sa banda namin eh. Hindi sa likod eh. Di ba sa likod may pumapasok ng mga pulis? O nagtatangka? Nakita ko nga rin dito, Mike, habang... Nung paputok dito paharap sa amin.
Tama Mike. Nakita natin yung direction talaga ng putok ay dyan sa direction ninyo. At ngayon nakikita natin dito sila likurang bahagi, Mike, ay tinatry na namang hagisan ng tear gas. Bagamat yung isa hindi pumasok. Ngayon itong pinaka-latest ay pumasok na yung tear gas dito sa loob ng... Mike, meron tayong video. Meron tayong video na isang lalaki nakadilaw na t-shirt. Ito ba yung nasa tabi mo na tinamaan? Oo, nakakulay orange eh. Nakakulay orange yung Orange ba yan? siya. And blue. Blue ang pangbaba, ang pantalon? Ay, nakita ko lang yung t-shirt, Mel, kasi nagtakbuhan yung mga tao dito sa may tabi namin eh. Okay. Pati na kami. Mike? Ay. Mike, well, may Ito yung narinig tayo Rafi. dito isang membro ng SWAT, ayaw niya magpakilala. Pero ang sinasabi niya kasi, napakalakas ng ilaw ng mga media dyan sa lugar ninyo. Posibleng isa ito sa mga target niya na nakadiretso dito sa booth. Ito lang Ayan, yung ilaw na nandiyan siya nakadiretso. ayan, tinatog siya sa kahon niya ng network eh. Oo, Kahon yan ang gamit nakadiretso yung natin ilaw sa na yan coverage. dito sa may booth mismo. Ito yung nagbibigay ng liwanag dito sa booth. Ang sinasabi nitong pulis natin kausap, posibleng iyon ang kanyang target pinatay na para namin yung, pahirapan dito sa yung mga setup pulis namin, na pinatay nagsasagawa na namin nitong yung assault operation na mapasok itong loob ng booth. Pero hindi natin makakumpirma yan. Yun yung kanyang opinion lamang, bagamat siya ay membro ng Special Weapons and Tactics Group, Mike. So ngayon, Mike, bumuhos na itong napakalakas na ulan at tumatras na rin itong mga pulis na nandito sa ating tabi. Kanina nga ay naramdaman na natin yung tear gas dito sa ating pwesto. At okay, pinapatras na naman tayo. Hindi natin alam kung anong movement meron sila dito sa looban. Pero ang sinasabi nitong ating kausap na Special Weapons and Tactics Group Officer ay pwedeng sino na ang kanyang targetin. Yung nga kanyang sinasabi, wala na siyang sisinuhin. At tulad nga na nakita natin kanina, yung volume of fire na kanyang pinakawalan ay hindi isang direksyon. Para siyang nag-spray. Mike, sa ating nakita, para niyang in-spray yung kanyang Armalite. Kung kahit wala siyang particular target, pag ganun daw yung klase ng pagbabaril, wala siyang particular target, kundi in-spray lang niya yung kanyang baril. Kung kaya malaki talagang posibilidad na may tamaan dun sa spray bullets na pinakawalan doon sa loob mismo ng booth. At hanggang ngayon, Rafi, wala pa siyang contact kahit kanino? Wala pa tayong narinig na nakakontak siya. Yun nga ang sinasabi natin mula kanina pa, nung nagkaroon ng initial na putukan, sinabi natin kanina na baka po pwede pang makontak siya kasi sa ating experience na rin, Mel. Pag gano'n na meron ng, alam niya na seryoso ang pulis na i-assault yung booth, nagposibleng magbago yung kanyang isip. At trinay naman Mel at Mike, dito ang ating mga kausap na commander dito sa may mobile command center ng NCRPO na makakontak, pero wala na talaga silang magawa. Rafi, hanggang sa sunod-sunod na Rafi, yung putukan. Rafi, Emil, o June, contact Mel. may nakikita ba kayong gumagalaw sa loob ng bus sa puntong ito? Sa akin, Mike, wala na ako nakikitang galaw dun sa loob ng bus. Maliban na lamang yung kanina, may tinapon na namang tear gas dun sa loob. Pero mismo dun sa loob ng bus ay wala tayong nakikita. Pero nakikita ko, Mike, na meron namang ilaw dun sa loob ng bus. O nga, kanina wala eh, sumindi ang ilaw na yan. Si Emil kaya, Emil, may nakikita ka bang gumagalaw sa loob ng bus? Emil? Si June. June, may nakikita ka bang gumagalaw sa loob ng bus? Yes, hello? May nakikita ka bang gumagalaw dyan sa loob ng bus? Hindi Mike, yung ating vantage point natin dito ay itong mga 5 minutes pa lang nakakaraan. Narinig natin sunod-sunod na putukan at sugatan ng isang sibilyang bata. Hindi natin alam, no, pero tinataya natin ito mula sa 10 hanggang 14 anyos. Yun nga, may tama yun ang ito sa impormasyon. kita, dala na sunod-sunod na pagputok habang pinapasok nga ito ng mga PNP ang bus. Yan ang pinaka-huli pangyayari. At makikita mo dito, nakasuot pa ng yellow na t-shirt at mukhang shock yung bata, no? Hindi man natin makausap. At ito ay dinala na sa ospital at pinagkakaguluhan ng mga kawani na media. Papunta pa nga dito sa ating mga kababayan na nanonood dito at nag-uusyoso na masyadong delikadong sitwasyon at huwag na silang lumapit dito para manood lamang. Yan ang pinakahuli pangyayari mula dito sa okay. Kitsugan. Emil, may nakikita ka bang gumagalaw sa loob ng bus? Mike, sino to Mike? Sino to? Sa ngayon, nakikita natin dito sa ating screen, no? At napakalakas ng ulan, ay wala tayong nakikitang paggalaw dito bukod sa mga pulis na naka-cover sa labas sa sandaling ito. May mga nakikita tayong parang mga konting figures dito malapit sa ating pintuan, pero hindi natin masabi kung ano. Pero mukhang hindi natin maaninag, mukhang tao ang aninag ditong nakahandusay dito sa may bahagi ng harapang pintuan ng nasabing bus.
Mel, Yun, Mike, yung binabanggit ko sa'yo kanina. Na, Oo, ano Mel. mo, Oo. sa Dito close-up lang yan, ng sa video, may amin. parang merong nakahandusay dun sa may, Oo. sa may harap ng, sa likod. doon sa may pinto? pintuan. Oo, meron eh. Sa may Lalaki pinto. eh. Parang ganun eh. Pero sa mga Mike? oras na ito, ano kaya ang ano? alam mo, Mel, Oo. apektado ang tinatawag na visibility ng mga otoridad dahil sa napakalakas na buhos ng ulan. Talagang apektado. Kitang-kita Malakas namin na yan sa malakas. video. Ha? Kitang-kita namin sa video. Oh, apektado ang puwera lang kung iilawan nila yung lugar ng bus na ewan natin, baka delikado, hindi natin alam kung kasama yan sa kanilang Mike? standard operating. Yes. Oh. Mike, observation lang natin dahil nakausap din natin itong membro ng SWAT na naman dito. Medyo buong bintana pala nitong bus ay may spray, kumbaga, merong tama ng bala mula sa loob. Kung kaya talagang tama yung nabanggit natin kanina, nag-spray siya ng bala mula dun sa loob. Kaya wala siyang particular target. Rat-rat. In-spray lang yan yung kanyang baril. Kung kaya, ang sabi nga niya, medyo desperate move na ito para may madamay pa ba siya Oo. dito sa labas ng bus dahil Ang problema, Rafi, ang buong bala buong bintana. Siguro mga 1 metro yung 1 meter wide yung Oo. bintana. At lahat nito ay may tama mula sa loob. Tsaka Rafi, hindi, nag-spray siya ng bala mula sa loob, Mike. kahit bilangin mo kung ilan yung pinaputok, hindi natin alam kung ilang magazine may dala yung hostage taker eh. Yun na nga, Hindi natin alam kung may mga Mike, reservang kanina dala yan at kung ilan. nabanggit nitong official dito na tinatanong nila yung mga napalayang hostage kanina, kasama yung mga bata. Kung ano yung mga dalang armaments nitong si Mendoza, kung ilan yung dala niyang magazine, kung ilan yung dala niyang bala. At hindi pa natin ma-determine kung nakuha nila at na-extract nila yung informasyon na yun na pwede makatulong sa kanilang operasyon ngayon, Mike.